Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, isang pag-aaral mula sa Ministerial Studies. Bahagi ay, mga pundasyon ng Biblikal na PAGPAPASTOL. Kabanata 2. Ang tawag ng isang pastor. Pag-unawa sa banal na tawag ng Diyos na pastulan ang kanyang kawon. Mga pangunahing kasulatan. Jeremias Kapitulo 3 versikulo 15. Isaias Kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 8. Juan Kapitulo 21 versikulo 15 hanggang 17. Gawa Kapitulo 20 versikulo 28. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 7. Tito Kapitulo 1 versikulo 5 hanggang 9. Panimula sa kabanata. Ang ministeryo ng pagpapastol ay nagsisimula hindi sa pagnanasa ng tao kundi sa ganap na pasimulan ng Diyos. Sa buong kasulatan, ang bawat tapat na pastor ay tinawag muna ng Diyos bago inatas ang maglingkod sa kanyang bayan. Si Abraham ay tinawag mula sa Ur, si Moises mula sa nagliliyab na mababang punong kahoy, si David mula sa kulungan ng tupa, si Isaias mula sa templo, si Jeremias mula sa sinapupunan, ang mga apostol mula sa kanilang mga hanap buhay, at si Pablo mula sa isang buhay ng pag-uusig sa simbahan. Sa bawat kaso, ang Diyos ang siyang nagpasimula ng tawag. Ang biblikal na doktrina ng pagtawag ay nagpapaalala sa atin na ang ministeryong pastoral ay hindi kailanman isa lamang propesyon, karera, o pansariling ambisyon. Ito ay isang banal na katiwalaan na ipinagkatiwala ng mismong Panginoon. Ang isang pastor ay hindi nagtalaga sa kanyang sarili, ni inaako niya ang awtoridad sa pamamagitan ng katanyagan, edukasyon, o pansariling karisma. Sa halip, siya ay pinili ng Diyos, sinangkapan ng banal na espiritu, kinilala ng lokal na simbahan, at pinananagot sa punong pastor, si Jesu Kristo. Sa panahon kung saan ang pamumuno ay madalas na sinusukat sa pamamagitan ng impluwensya, mga titulo, o pagkilala ng madla, inililihis ng kasulatan ang ating atensyon sa mga pamantayan ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi pangunahing naghahanap ng magagaling na tagapagsalita o matagumpay na tagapangasiwa, siya ay naghahanap ng mga tapat na lingkod na ang puso ay kabilang sa kanya. Ang pagiging epektibo ng isang pastor ay nakaugat hindi sa likas na kakayahan kundi sa banal na tawag, espiritual na kapanahunan, biblikal na paninindigan, at di natitinag na pagtitiwala sa Diyos. Tinatalakay ng kabanatang ito ang biblikal na doktrina ng banal na pagtawag, itinatangi ang tawag ng Diyos mula sa ambisyon ng tao, sinusuri ang mga kwalipikasyong hinihingi para sa mga espiritual na pastor, at nagbibigay ng mapaghahayag na pag-aaral ng ilang pundasyong talata na humuhubog sa teolohiya ng ministeryong pastoral. Ang doktrina ng banal na pagtawag. Itinuturo ng doktrina ng banal na pagtawag na ang Diyos ay ganap na pumipili at nagtatalaga ng mga individual para sa mga tiyak na gawain sa kanyang kaharian. Ang tawag upang pastulan ng bayan ng Diyos ay nagmumula ng buo sa kanya. Habang maaaring kilalanin at pagtibayin ng mga pinuno ng tao ang mga kaloob ng isang tao, tanging ang Diyos ang tunay na makakatawag sa sinuman tungo sa ministeryong pastoral. Sa kasulatan, ang tawag ng Diyos ay hindi kailanman hindi sinasadya o walang pakundangan. Ito ay nakaugat sa kanyang walang hanggang karunungan, layunin, at biyaya. Madalas siyang pumipili ng mga hindi inaasahang individual upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Si Moises ay nakadama ng kakulangan, itinuring ni Jeremias ang kanyang sarili na napakabata, ipinahayag ni Isaias ang kanyang karumihan, pinagdudahan ni Gideon ang kanyang kakayahan, at si Pedro ay masakit na batid ang kanyang mga kabiguan. Gayunpaman, sinangkapan ng Diyos ang mga tinawag niya. Ang banal na pagtawag ay sa makatuwid ay hindi nakabatay sa pansariling karapat-dapat kundi sa mapagpalang layunin ng Diyos. Ang siyang tumatawag ay naghahanda rin, nagpapabanal, nagbibigay kapangyarihan, at nagpapanatili sa kanyang mga lingkod. Sa teolohiya, ang banal na pagtawag ay kinabibilangan ng ilang aspeto. Ang ganap na tawag, ang Diyos lamang ang nagpapasimula ng tawag. Ang ministeryo ay nagsisimula sa kanyang paanyaya sa halip na sa hangarin ng tao. Ang panloob na tawag. Ang banal na espiritu ay lumilikha sa loob ng mananampalataya ng malalim at namamalaging pagnanasa na maglingkod kay Kristo at alagaan ang kanyang bayan. Ang pagnanasang ito ay minamarkahan ng pagpapakumbaba, pag-ibig sa kasulatan, malasakit sa mga kaluluwa, at kahandaang magsakripisyo. Ang panlabas na tawag. Kinikilala ng lokal na simbahan ang karakter, doktrina, mga kaloob na espiritual,
at pagkabunga ng individual, na nagpapatunay na tinawag nga siya ng Diyos sa ministeryo. Kapag pinagsama, ang mga aspektong ito ay nagbibigay ng balanseng biblical na pagkaunawa sa tawag na pastoral. 2. Ang tawag ng Diyos laban sa ambisyon ng tao. Isa sa mga pinakamalaking panganib sa ministeryo ay ang pagkalito ng pansariling ambisyon sa banal na tawag. Ang ambisyon ng tao ay naghahanap ng pagkilala, impluwensya, katiwasayang pinansyal, o pansariling katuparan. Ang banal na tawag ay naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos at espiritual na kapakanan ng kanyang bayan. Ang ambisyon ng tao ay nagtatanong, ano ang magagawa ng ministeryo para sa akin? Ang banal na tawag ay nagtatanong, paano ako tapat na makapaglilingkod kay Kristo? Ang ambisyon ng tao ay madalas na nagnanais ng plataporma habang iniiwasan ang proseso. Ang banal na tawag ay yumayakap sa paghahanda, sakripisyo, pagiging hindi kilala, at pagtitiis. Sa buong kasulatan, ang mga tinawag ng Diyos ay unang hinubog sa pamamagitan ng mga panahon ng pagsubok. Si Moises ay nagpalipos ng 40 taon sa Midian. Si David ay tapat na nagpastol ng mga tupa bago nagsuot ng korona. Si Jose ay nagtiis ng pagkaalipin at pagkakulong bago ang pamumuno. Ang mga apostol ay sumunod kay Jesus ng maraming taon bago pinangunahan ang simbahan. Si Pablo ay nagpalipos ng mga taon sa paghahanda bago lumawak ang kanyang ministeryong misyonero. Ang Diyos ay higit na nagmamalasakit sa paghubog sa pastor kaysa sa pagtataguyod sa pastor. Praktikal na babala. Marami ang nagnanais sa karangalan ng pamumuno ngunit minamaliit ang bigat nito. Itinuturo ng kasulatan na ang mga pastor ay magbibigay ng sulit sa Diyos sa kung paano nila inalagaan ang kanyang kawan, Hebreo Kapitulo 13 versikulo 17, Santiago Kapitulo 3 versikulo 1. Sa makatuwid, walang sino man ang dapat humabol sa ministeryo ng magaan o para sa mga makasariling motibo. 3. Jeremias Kapitulo 3 versikulo 15, mga pastor ayon sa puso ng Diyos. At bibigyan ko kayo ng mga pastor na ayon sa aking puso, nakakainin kayo ng kaalaman at ng unawa. Ang pangakong ito ay ibinigay sa isang konteksto kung saan ang Israel ay nakaranas ng hindi tapat na pamumuno. Sa halip na talikuran ang kanyang bayan, nangako ang Diyos na magtataas ng mga pastor na maglalarawan sa kanyang sariling puso. May ilang mahahalagang katotohanan ang lumilitaw sa talatang ito. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga pastor. Ang mga pastor ay mga kaloob mula sa Diyos sa kanyang simbahan. Sila ay hindi mga pinunong ginawa sa sarili kundi mga lingkod na pinagkatiwalaan ng isang banal na responsibilidad. Ang mga pastor ay naglalarawan sa puso ng Diyos. Ang puso ng isang pastor ay dapat sumalamin sa karakter ng Diyos, maawain, banal, matuwid, mahabagin, matyaga, at tapat. Ang mga pastor ay nagpapakain sa kawan. Ang pangunahing responsibilidad ng isang pastor ay upang bigyang lakas ang bayan ng Diyos gamit ang matalinong doktrina. Ang espiritual na paglago ay nakadepende sa tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang kaalaman na walang pagkaunawa ay maaaring lumikha ng kapalaluan, habang ang pagkaunawa na walang biblical na katotohanan ay humahantong sa kamalian. Nais ng Diyos ang mga pastor na tapat na naghahayag ng pareho. IV. Isaias Kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 8, ang huwaran ng tawag ng Diyos. Ang pagtawag kay Isaias ay naglalarawan ng espiritual na proseso kung paano inihahanda ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Isang pangitain ng kabanalan ng Diyos. Unang nakita ni Isaias ang kamahalan ng Panginoon na nakaupo sa kanyang trono. Ang bawat tunay na tawag sa ministeryo ay nagsisimula sa isang mas dakilang pangitain ng Diyos kaysa sa isang mas dakilang pangitain ng sarili. Isang pagkilala sa pansariling pagkakasala. Isinigaw ni Isaias, sa aba ko, sapagkat ako'y napawi. Kung paanong ang mga mananampalataya ay lumalapit sa kabanalan ng Diyos, mas malalim nilang kinikilala ang kanilang sariling pangangailangan sa kanyang biyaya. Ang pagpapakumbaba ay ang pundasyon ng tapat na ministeryo. Paglilinis sa pamamagitan ng biyaya. Isang nagbabagang uling mula sa dambana ang dumampi sa mga labi ni Isaias. Ang gawang ito ay sumisimbolo sa kapatawaran at paglilinis ng Diyos. Bago magpadala ang Diyos sa kanyang mga lingkod, nililinis niya muna sila. Isang handa na pagtugon. Nang magtanong ang Diyos, sino ang aking susuguin? Tumugon si Isaias, narito ako, sugon mo ako. Ang tunay na tawag ay minamarkahan ng kusang loob na pagsuko sa halip na atubiling obligasyon. V.
Juan Kapitulo 21 versikulo 15 hanggang 17, Pag-ibig bago ang pamumuno. Matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli, ibinalik ni Jesus si Pedro sa tabi ng dagat ng Galilea. 3 beses na nagtanong si Jesus, "Iniibig mo ba ako?" Tanging matapos pagtibayin ni Pedro ang kanyang pag-ibig ay nag-utos si Jesus. "Pakanin mo ang aking mga kordero. Pakanin mo ang aking mga tupa." Ang ayos ay lubos na makabuluhan. Hindi muna tinanong ni Jesus si Pedro tungkol sa kakayahan sa pangangaral, karanasan sa pamumuno, o kasanayan sa organisasyon. Unang tinanong niya tungkol sa pag-ibig. Ang pinakadakilang kwalifikasyon para sa ministeryo ay ang tunay na pag-ibig kay Kristo. Tanging ang mga nagmamahal sa pastor ang tapat na makakapagpastol sa kanyang kawan. Gawa Kapitulo 20 versikulo 28, Pagpapastol sa ilalim ng banal na espiritu. Pinayuhan ni Pablo ang mga nakatatanda sa Efeso. "Pag-ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga kaitiaki." Ang talatang ito ay nagtuturo ng 3 pundasyong prinsipyo. Bantayan ang inyong sariling buhay. Bago mag-alaga ng iba, dapat bantayan ng mga pastor ang kanilang sariling espiritual na kalagayan. Ang pansariling kabanalan ay mahalaga para sa pampublikong ministeryo. Alagaan ang kawan. Ang simbahan ay kabilang sa Diyos. Ang mga pastor ay mga katiwala, hindi mga may-ari. Kilalanin ang paghirang ng espiritu. Ang banal na espiritu ang nagtatalaga ng mga tapat na kaitiaki. Ang autoridad na pastoral ay sa makatuwid ay isinasagawa sa ilalim ng banal na pananagutan. 7. Mga biblical na kwalifikasyon para sa mga pastor. Pagpapaliwanag ng unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 7. Inilalarawan ni Pablo ang mga kwalifikasyon ng isang kaitiaki. Binibigyang diin ng mga kwalipikasyong ito ang karakter higit pa sa talento. Ang isang pastor ay dapat na walang kapintasan, tapat sa pag-aasawa, may pagpipigil sa sarili, espiritual na may gulang, mapagpatuloy, makapagtuturo, mahinahon, hindi sakam, hindi palaaway, tapat na namamahala ng kanyang sambahayan, iginagalang ng mga tagalabas. Kapansin-pansin, halos bawat kwalifikasyon ay may kinalaman sa pansariling karakter sa halip na kakayahan sa ministeryo. Ang Diyos ay unang humuhubog sa tao bago pagkatiwalaan ng posisyon. Pagpapaliwanag ng Tito Kapitulo 1 versikulo 5 hanggang 9. Inutusan ni Pablo si Tito na magtalaga ng mga nakatatanda sa bawat lungsod. Muli, ang diin ay bumabagsak sa integridad. Ang nakatatanda ay dapat manindigan ng mahigpit sa matalinong doktrina. Hikayatin ang mga mananampalataya gamit ang biblical na katotohanan. Pabulaanan ng maling turo. Magpakita ng pagpipigil sa sarili. Maging huwaran ng kabanalan. Manguna ng tapat. Ang matalinong doktrina at makadiyos na pamumuhay ay dapat manatiling hindi mapaghihiwalay. 8. Mga teolohikal na pagninilay sa tawag ng pastor. Ang tawag ng isang pastor ay nakaugat sa walang hanggang layunin ng Diyos at isinakatuparan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Patuloy na itinuturo ng kasulatan na ang ministeryo ay hindi kinikita sa pamamagitan ng merito kundi ipinagkakatiwala sa pamamagitan ng banal na paghirang. Ang bawat pastor ay nananatiling isang nakabababang pastor na naglilingkod sa ilalim ni Kristo, ang punong pastor. Ang katotohanang ito ay nag-iingat laban sa kapalaluan at nagpapaalala sa bawat pinuno na ang kawan ay sa huli kabilang sa Diyos. Ang tawag ay nangangailangan din ng habambuhay na pagtitiwala sa banal na espiritu. Ang kaalamang akademiko, kasanayan sa pamumuno, at karanasan sa ministeryo ay mahahalagang kaloob, ngunit hindi nila kailanman mapapalitan ang nagbibigay kapangyarihang presensya ng Espiritu. Sa huli, ang tawag ng Diyos ay laging nagbubunga ng pagbabagong tulad ni Kristo. Ang buhay ng pastor ay dapat lalong sumasalamin sa kabanalan, pagpapakumbaba, malasakit, katapangan, pasensya, at sakripisyong pag-ibig ni Jesus. Moises. Bagaman nakapag-aral sa palasyo ni Faraon, nangailangan si Moises ng 40 taon ng mapagpakumbabang paghahanda bago siya pagkatiwalaan ng Diyos sa pamumuno sa Israel. Isayas. Ang ministeryo ni Isayas ay nagsimula hindi sa pagtitiwala sa kanyang sarili kundi sa pagkamangha sa kabanalan ng Diyos at malalim na pagkaalam sa kanyang sariling pangangailangan sa paglilinis. Pedro. Ang pagkakaila ni Pedro ay hindi nagtanggal ng kanyang karapatan ng tuluyan. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapanumbalik,
Binago siya ni Kristo upang maging isang tapat na pastor na magpapatibay sa sinaunang simbahan. Ang mga halimbawang ito ay nagpapaalala sa atin na madalas na tumatawag ang Diyos ng mga hindi perpektong tao, ngunit hindi niya sila kailanman ipinadadala ng hindi muna binabago sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Humingi ng malapit na ugnayan kay Kristo bago humabol sa mga pagkakataon sa ministeryo. Suriin ang iyong mga motibo ng regular upang mag-ingat laban sa makasariling ambisyon. Unahin ang pansariling kabanalan higit sa pampublikong tagumpay. Manatiling madaling turuan sa buong iyong ministeryo. Pakainin ang bayan ng Diyos ng tapat sa pamamagitan ng maingat na pagpapaliwanag ng kasulatan. Magpastol ng may pagpapakumbaba, na inaalala na ang simbahan ay kabilang kay Kristo. Umasa araw-araw sa nagbibigay kapangyarihang gawa ng banal na espiritu. Tingnan ang ministeryo bilang habambuhay na katiwalaan sa halip na pansariling tagumpay. Paano itinatangi ng kasulatan ang banal na tawag mula sa pansariling ambisyon? Aling mga aspeto ng pagtawag kay Isayas ang makikita sa iyong sariling espiritual na paglalakbay? Bakit tinanong ni Jesus si Pedro tungkol sa pag-ibig bago pagkatiwalaan ng pamumuno? Aling biblical na kwalifikasyon ang pinakamalaking humahamon sa iyo ng personal? Paano mo malilinang ang puso ng isang pastor na sumasalamin sa karakter ni Kristo? Ang tawag ng isang pastor ay nagmumula sa Diyos at pinatitibay sa pamamagitan ng isang buhay na binago ng kanyang biyaya. Ipinapahayag ni Jeremias na ang Diyos mismo ang nagbibigay ng mga pastor na ayon sa kanyang sariling puso. Ipinapakita ni Isayas na ang tunay na ministeryo ay nagsisimula sa isang pangitain ng kabanalan ng Diyos, pansariling pagsisisi, paglilinis, at kusang loob na pagsuko. Itinuro ni Jesus kay Pedro na ang pag-ibig kay Kristo ay ang pundasyon ng lahat ng ministeryong pastoral, habang ipinapaalala ni Pablo sa mga pinuno ng simbahan na sila ay nagpapastol ng isang kawan na binili ng mismong dugo ni Kristo at pinamamahalaan ng banal na espiritu. Matatagpuan sa unang Timoteo Kapitulo 3 at Tito Kapitulo 1 ay nagbibigay diin na ang karakter ay mas mabigat kaysa sa karisma, ang kabanalan ay humihigit sa katanyagan, at ang tapat na pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa makamundong tagumpay. Ang bawat pastor ay naglilingkod bilang isang nakabababang pastor ni Jesu Kristo, ang punong pastor, at magbibigay ng sulit balang araw para sa pangangalaga sa kawan ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga tumutugon sa tawag ng Diyos ay dapat gawin ito ng may pagpapakumbaba, paggalang, at dinatitinag na pagtitiwala sa kanyang biyaya. Ang kabanatang ito ay nagtatatag ng teolohikal na pundasyon para sa tawag ng isang pastor. Ang susunod na kabanata, Kabanata 3, ang paghubog sa karakter ng isang pastor, ay likas na bumubuo dito sa pamamagitan ng pagtuklas kung paano hinuhubog ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng kabanalan, pagpapakumbaba, integridad, mga disiplinang espiritual, pagdurusa, pagtitiis, at kaganapang tulad ni Kristo bago pagkatiwalaan ng mas malaking mga responsibilidad sa ministeryo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.